Marami nagbago habang papalapit na ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Jordan at Iran. Sa mga kalabang teams, yung isa mayroong nadagdag ng mga big names, habang isa naman tila nangangapa ngayon. At para naman sa Pilipinas, after ng mga uncertainties, ay gumanda muli ang chance natin. Dahil sa comeback ni Kai Sotto sa national team, ay unti-unting nabubuo muli ang Gilas core na tumalo sa Latvia at New Zealand before. Dito muna tayo sa Iran. Sa latest na pool na nilabas sa FIBA, bukod kay Mohammad Jamshidi, nadagdagan pa ang kanilang familiar na name sa listahan with Benham Yakchali at Mohammad Amini. Yung Amini, 14 points ang in-average niya ng huling Asia Cup with notable na 24 points versus Japan at 30 big points versus Chinese Taipei. Mahusay talaga at 21 years old lang din yan. Si Yakchali naman, ito malamang kilala nyo na, dagdag veterano pa sa team kasama na Jamshidi at Kazimi. More than a decade na rin ito naglalaro para sa national team nila. Suki talaga. Tapos tuloy-tuloy lang din ang magandang laro niya. As this qualifiers, sa first window, nag-average siya ng 16 points versus Iraq. Last meeting din ng Iran at Pilipinas sa FIBA, dun sa 2019 World Cup, isa rin siya sa mga gumawa ron. 14 points para rito kay Yakchali, kasama ng 16 points ni Jamshidi. Sa addition nga ng mga ito, sa kanilang preliminary roster, yan sina Amini at Yakchali, masasabi nag-improve pa talaga ang team ng Iran. Kung makakapasok talaga ang mga yan sa kanilang magiging Final 12. If ever, ang ganda na magiging balance niya ng kanilang youth at veterans sa team. Ang Jordan naman, kung ang Iran lumakas sa papel, ay sila parang kabaliktaran dahil sa Jones Cup stint nila, so far 1-3 na ang record nito. So supposedly, tournament na kaya sana nilang i-dominate bilang isa sa mga best teams dito, talo para sa isang lehitimong national team. Pero yan nga, 0-3 pa nga yung naging start nila bago makaisa rito sa Malaysia. Kaya inis din yung mga kababayan nila kasi wala lang silang naturalized player so far sa tournament, tas ganyan na kaagad kabagsak ang kanilang laro. Yung talo nila sa collegiate team medyo okay lang, malakas naman kasi. Pero yung natalo sila sa unang game nila versus Malaysia, Team B ng Chinese Taipei, ay yun yung masakit-sakit. Sa atin naman, good news dahil maaaring low moral silang lalaban sa atin dahil sa disappointment nga na yan. Maganda rin na tayo ang first official game nila sa FIBA kasama ang kanilang bagong coach. Kita yung mga big adjustments nila at lito yun sa below average pa na performance ng team. At sana umabot yun hanggang sa mismong laro nila kontra Gilas. Pero syempre kahit masama ang start na dito sa Jones Cup, hindi pa rin basta itong Jordan lalo pag bumalik na ang 27 point scorer nilang naturalized player. Hinihintay na lang din nilang humabol yung si Harris sa Taiwan, so maybe doon baka mas mag-improve pa ng D-Hamak ang magiging laro nila. Pero sa Gilas ngayon, iba yung confidence na meron ng Kai Sotto sa paint. At siguro sabayan na lang ng mas mahigpit na depensa at magandang game plan kay Harris doon sa perimeter. Subok na mga limit ang offense na ito. Same kila Ibrahim. Kanilang main big man naman si Aldo Ayri. Ito last meeting nila ni Sotto, 2022 pa, 18.16 rebounds ang big ng Jordan doon. Lakas din talaga. Pero ang malupit, sumabay naman ng 20 years old lang na si Kai sa kanyang 16.7 rebounds at 2 blocks na stat line. At tayo pa nanalo sa dulo, sa home court nila. Let's see kung ano ngayon, halos 4 taon na nakalipas. Sana ganoon pa rin ang mangyari. Dito naman tayo sa Gilas Pilipinas, wala pa namang gana, mahalaga lang sa reports, nag-start na sila ng training at confirmed na rin si Kai. Ipasilip na rin ng SBP ng kanilang training, kita rito sila Kai, Juan, Balti at KQ. Pero yun, sabi nga ni Coach Tim, meron na lang silang less than 2 weeks para mag-prepare. Pero kahit paano, advantage naman nila yung matagal na sila magkakasama, kaya may built na silang chemistry dyan na matitrace mo years ago pa. Now, kailangan na lang nila maging kumpleto. So Justin Brownlee, hinihintay na, nadelay man ng konti pero inaasahan ding sasali na yan soon sa preparation. Ganda ng development sa team lately, massive na improvement sa roster natin kumpara sa mga nakaraang windows. Imagine nyo na lang potential 5 natin 1, Dwight, Brownlee, Edu, Sotto. Tapos may Kiambao ka pa sa bench, Tamayo, Fajardo at iba pa. Actually meron na rin tayong 20-man pool nasa website na yun ng FIBA, yun yung pinasa. Halos same pa rin naman mga na-handle na Coach Tim lately, may mga unavailable lang, nalista pa rin para kung sakali man. Si Kwame nandun din na sa reserve and yes, wala si Clarkson sa pool. New faces, ito naman dalawa, J.O. Chu at R.R. Pogoy. Si Chu finally nakabalik na kahit sa pool pa lang. Isa pa yung kasabayan ni Nakai, Tamayo at Dwight before, so good sign para sa future. Si Pogoy naman, hindi man siya yung shooter na gusto ng mga fans mula sa TNT, still isa pa rin Gilas veteran yan at may mga mayaambag din sa team kung sakali man. Pero for now, member pa lang naman ng pool. Expected pa rin na mga datihan pa rin yung mga maglalaro. Pero sino man ang mga kukumpleto, may idea ka na kaagad na magiging solid ang ating magiging squad. Since nandiyan na nga yung core ng team natin na tumalo sa Latvia. Kung saan si JB may 26 points nun, Sotto 18, Dwight 12, Fajardo 11 at Nusam 10. Sina KQ at Carl 2 years later nag-improve na rin ang D-Hamak. Sa point guard position, may upgrade din tayo ngayon kay 1GDL na nakita naman natin gumawa against the Tall Blacks. Unti-unti talagang bumabalik sa peak na form ang national team. At ang biggest na reason nun, si Kai Sotto, ang probably pinaka-importanting piece ng system ni Coach Tim Cone sa international.
Pwede silang kumuha ng sino mang naturalize, Brownlee, Boatwright, Clarkson, pero yung things na nagagawa ni Kai Sotto sa floor, yun ang nagpapa-level up talaga sa overall na game ng team. Kaya mabuti na nakabalik na talaga siya. Exciting na window to, ang daming interesting, especially yung 1GDL Sotto connection, Twin Towers muli ni Nakai at AJ, at pati ni Junmar na maaaring nalaruin na ang kanyang final window sa team ayon sa reports. Maybe ito na nga rin yung magiging passing the torch na moment sa national team. Ang opisyal na pag-handover ng squad niyang kila Kai ng final active na member ng 2013 gila sa 2014 World Cup team natin na si Fajardo. Bittersweet na moment. Pero more than pa dyan yung window huwag natin kalimutan na nasa mahirap pa rin na spot ang Pilipinas sa qualifiers. Kailangan natin maging perfect sa window na ito, 2-0 kontra Jordan at Iran. Kahit matalo lang tayo ng isa rito, parang mission failed pa rin sa window dahil mga home games nga natin ito. Sayang yung advantage kung matatalo lang, lalo naghahabol nga ang ating team. Kaya may tuturing mang lumakas ang Gilas Pilipinas ngayon at tumaas ang confidence, still kailangan pa rin ma-assureable talaga na hindi tayo matatalo. Dahil walang nagbago, konting mali lang, maaaring goodbye World Cup na after ng 3 straight appearances. Kaya good luck, Gilas Pilipinas.